Hiniling po ng depensa na burahin sa record ng impeachment court ang testimonya ni Justice Secretary Leila de Lima kaugnay sa paglabas ng Korte Suprema ng TRO sa watchlist order ng DOJ sa mag-asawang Arroyo. Pinagbigyan kaya sila? May live report sa Senado si Mean Los Baños. Mean. Yes, Erwin, hiniling nga ng depensa mula kay Justice Secretary Leila de Lima na isa-isahin na yung mga nakita niyang butas sa pagpapalabas ng Korte Suprema ng TRO para banggain yung whole departure order na nagbabawal sa paglabas ng bansa ng mag-asawang Gloria at Mike Arroyo. Pero sa huli, hiniling din ng depensa na ipabura mula sa impeachment record ang mga naging testimonya ni de Lima. Dissenting opinion ng mga mahistrado ng Korte Suprema ang naging basihan ng testimonya ni DOJ Secretary Leila de Lima sa muling pagsalang niya sa witness stand. Ayon kay de Lima, may butas ang pagiging immediately executory ng temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema sa travel ban kay dating Pangulong Gloria Arroyo noong November 2011. Hindi naman daw kasi agad nasunod ng kampo ni Arroyo ang mga kondisyon ng SC. Hindi rin daw eksaktong impormasyon tungkol sa botohan ng mga mahistrado sa inilabas na resolusyon. The Chief Justice produced his own version of the November 22 clarificatory resolution, which did not reflect the correct voting. Pero ipinunto ng depensa na walang personal na alam si de Lima sa desisyon sa TRO, lalo't binasa lang niyang opinyon ng mga mahistrado. What you have told us, insofar as you are concerned, are merely purely hearsay because they do not come from your own personal knowledge. Sinuportahan naman ito ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago. That no opinion is allowed by the rules of evidence unless the expert has first been qualified as an expert witness. Pero sabi ni Presiding Judge Juan Ponce Enrile, mananatili sa record ang testimonya ni de Lima tungkol sa dissenting opinion ni Associate Justice Sereno. I suggest to the court to disregard whether the statement of the Chief Justice or what he did, because those are not within the competence of the witness to testify on, so therefore those are hearsay. Erwin, susubukan daw ng prosekusyon na himukin si Justice Sereno na dumalo sa impeachment trial para bigyang linaw nga yung dissenting opinion na yan. Pero sakaling hindi yan magtagumpay, naghain naman ng motion Senator Trillanes na nagsasabing padalhan na lang ng sulat itong si Justice Sereno para masagot yung tanong nitong impeachment court. Pero pag-uusapan pa yan sa caucus sa Lunes. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Mean Los Baños, live mula sa Senado. Not guilty, yan ang sagot ni dating Pangulong Arroyo sa kasong electoral sabotage kaugnay ng 2007 elections. Kasabay nito, sinabi ng kanyang kampo, may bagong sakit raw iniinda ang dating Pangulo. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Mula labas hanggang loob ng Pasay Regional Trial Court, bantay sarado ng mga pulis. Sa gate nito, nakatambay ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Pasado alas 8:30 ng umaga, dumating sa korte si Arroyo. Pangiti-ngiti at pakaway-kaway pa kahit naka-brace ang leeg at may suporta rin ang bewang. Sa loob ng korte, isilantabi ni CGMA ang karapatang basahan ng sakdal at naghain agad ng not guilty plea para sa kasong electoral sabotage na isinampa ng COMELEC kaugnay sa umano'y dayaan noong 2007 senatorial elections. Si Gilang Arroyo po mismo personal yan tumayo at sinabi niya not guilty. This is the first step towards acquittal, itong arraignment niya. Wala pang 20 minuto, balik veterans na si CGMA. Pero sa isang statement, sinabi nitong handa niyang ipaglaban ang kanyang panig sa tamang lugar para linisin ang kanyang pangalan. Ang kanyang mister na si dating FG Mike Arroyo muli namang dumipensa. She feels it's an injustice to her. Bakit naman minadali nila ito? Ay, walang kaso dito. Ayon naman sa abogado ni Arroyo, may bagong sakit ang dating Pangulo na lumbar spinal stenosis. Sa ngayon, wala pang desisyon ng korte sa hiling nitong house arrest. Gayunman, approve na sa korte na makabisita si CGMA sa burol ng kanyang bayaw na si Congressman Ignacio Arroyo. Marlene Alcaide, News 5. Susunod sa aksyon! Nanay ni hazing victim Marvin Reglos nanlumo nang makita ang bangkay ng anak na hindi niya nakita ng 3 taon. Marvin iniuwi na sa bayan niya sa Isabela.
Leader ng fraternity na sinasabing sangkot sa hazing o ma-peer sa NBI. Pinuno ng Lambda Rho, kinumpronta ni Justice Secretary Laila De Lima na founder ng counterpart ng frat. Born Legacy, puspusa ng taping sa lungsod ng Maynila. Ilang residente naiirita sa ingay sa bubong. Bakit kaya? Ang programang ito